At kaugnay pa rin ang madugong engkwentro sa Cavite. Ilang saksi ang nakapanayam ng GMA News tungkol sa nangyaring barilan. Mula sa silang sa Cavite, nakatutok live si Susan Enriquez. San? Mel, nabalot nga ng matinding takot ang mga residente dito sa Barangay Litlit sa Silang Cavite nang marinig nila ang sunod-sunod na putok kaninang pasado 1:00 ng hapon. Dahil nga medyo liblib ang lugar na ito, ngayon lamang daw ito nangyari at ang ginawa lamang nila ay magkubli at para matiyak ang kanilang kaligtasan sa mga pangamba na sila ay tamaan nito mga bala na pinapakawalan nga nito magkabilang grupo doon sa putukan na nangyari kaninang pasado 1:00 ng hapon. Narito po ang ating panayam sa mga residente, sa ilang residente dito sa Barangay Litlit sa Silang Cavite. Mga 1:00 yun putukan Pero hindi namin nakita na tapos na yung pangyayari nung nakita namin. Nagdapahan lang po kami. Bakit po? Namumutok nga po ang ginawa po namin, nagdapahan na po kami doon sa aming ilalim ng mga papag. Tapos sumangga po kami sa halblak. Bakit po ba kayo? Opo. Bakit po? Namumutok nga po Tagal mo ba? Matagal din po. Sa tingin nyo, gano'ng katagal? Mga nasa 15 minutes. Ang putukan? Bali po nasa bahay po kami. Doon po, bali doon sa taas na po yun. Nagulat kami, akala ko kuryente po. Ayun pala, barilan na po Mataas ang insidente, kaya nga po may mga special program ang PNP just to check yung mga motorsiklo, especially laro na yung riding in tandem at saka ng mga naka-full face helmet. Sa ngayon, 4 na sa mga suspect ang kinilala ng mga otoridad, samantalang 4 na iba pa ang hindi pa nakikilala. Isa daw sa mga kamag-anak ng mga biktima ang nakipag-ugnayan na dito sa pulisya ng Cavite at pinapunta dito sa Silang Police Station para doon ma-identify kung may kamag-anak sila dito sa mga napaslang na suspect. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.